Muling magpupulong ang House Committee on Ways and Means ngayong araw ng Martes, March 10. Ito ay upang talakayin na ang mga panukalang batas na magkakaloob ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspindihin o bawasan ang ipinapataw na buwis sa petroleum products sa gitna ng krisis sa Middle East. Kasunod ito ng House Bill No. 8292 na inihain ng President's son na si House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos kasama si Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III. Sa ilalim ng panukala, layong amyendahan ang National Internal Revenue Code para bigyan ng presidente ng authority sa pamamagitan ng rekomendasyon ng Finance Secretary at pakikipag-ugnayan sa Energy Secretary na pansamantalang suspindihin o bawasan ang buwis sa produktong petrolyo kapag ang mga pambihirang pangyayari ay nagdudulot ng pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis. Bukod sa kanila, may inihain na rin kahalintulad na panukala si House Ways and Means Chairperson Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo. Ayon sa House Panel Chairperson, target na maipasa ang panukalang ito ngayong linggo para maisalang at maaprubahan sa plenaryo ng Kamara sa susunod na linggo bago ang congressional break. Umaasa tayo sa sinabi na rin ng Malacanang na i-certify nila ito as urgent para by next week ay matatapos natin ito. Even by Monday, kaya natin mapa-approve yung bill on third reading kasi pag na-certify na urgent, hindi na natin kailangan magkaroon ng hiwa-hiwalay pang araw para ma-take up ang isang bill. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, simula ngayong araw, nasa 17 hanggang 24 na piso ang itataas sa presyo ng mga produktong petrolyo na unti-unting ipatutupad batay sa pangako ng mga kumpanya ng langis. Kung pagkakalooban ng kapangyarihan ng Kongreso si PBBM para suspindihin ang excise tax sa petroleum products, mababawasan ang papasanin ng mga consumers sa presyo ng langis. Halimbawa ay 6 na piso kada litro sa diesel at 10 piso naman sa gasoline. Gayunman, mababawasan naman ang kita ng gobyerno. But it can be suspended 1 month, 2 months, 6 months, depends on the wisdom of the committee. But it could be a limited authority on the president, Mr. Chair. This could help. 6 pesos is substantial to decrease. So, ang expectation natin pag ipinasa natin ito at sinuspend ng presidente nga, is automatically magkakaroon ka agad in that same week ng pagbaba ng 10 piso. We don't want to make that mistake. So ang atin lang dito is, if ever we are going to, and if the President will exercise his power, siyempre gusto ng Pangulo makinabang ang taong bayan. Kailangan ng mekanismo ng executive ng iba't ibang departments na masiguro na ang pag-suspend na ito, ang makikinabang ay ang taong bayan, hindi ang mga retailers at mga oil companies. Samantala, inihain naman ni House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez ang House Resolution No. 852. Ito ay upang makapagsagawa ng investigasyon ng Kamara sa pinakahuling pagtaas ng presyo ng langis at batayan ng pump price adjustments. Gayun din kung may sapat na consumer protection na ginagawa ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Rosalie Coz, humahataw sa balita ngayon.